So tama na yung mga panaginip na yan. Ang gawin na lang natin kung gusto niya talagang magigihit sa taong bayan, tuluyan na siyang bumitiw sa pwesto na makalagay tayo ng tao na nasa tamang pag-iisip. Pero habang proyekto sa Davao ang kanilang aangkinin, pwede ba? Paano naman magiging proyekto mo yan na in the first place doon niya sa teritoryo ng mga Duterte, no? Siguro kung mag-aangkin siya ng proyekto, wag naman doon sa Davao, no? Pero yan ang katunayan talaga na wala siya mapagyayabang ngayon. Dahil bagamat ang panahon ni Digong, ang kanyang centerpiece ay build, 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 ngayon wala siyang mapakita kahit ano dahil ang karamihan ng pondo na punta sa flood control, alam natin, linamon lang yan ng mga buwaya na kaalyado ni Presidente kasama na mismo ang Presidente dyan. So malinaw sa akin talaga, lalapay na naman nila ang budget sa panahon na hindi pa nila nasasagot ang Korte Suprema sa mga bagay-bagay, lalo na may kinalaman sa unprogrammed funds, wala na talaga silang kahihiyan. So after two articles, attorney, kasi yung article ng grave threats, tas ngayon nandito na tayo sa confidential funds, meron pang dalawang articles na hindi pa natatakal dito sa impeachment. So nangangalahati na sila, pero wala pa silang napapatunayan. Dito sa yung pangalawang topic nila na article, yung sa confidential funds, wala pa silang napatunayan. Even COA, sinasabi nila na wala silang pruweba na nagnakaw si VP Sara or binulsa ni VP Sara to. Sa katotohanan nga, nililiquidate yung pera, meaning nagamit, hindi binulsa. So, anong ine-expect natin dito sa dalawa pang natitirang articles? Kung itong unang dalawa, wala na silang napatunayan, puro palpak. So, itong susunod na dalawa, sa tingin mo, attorney, malakas pa ba ito? Yung susunod na mga articles? Well, si Darin naman ang nagsabi sa simula ng impeachment na sisimulan nila sa pinakamalakas nilang article of impeachment, yung grave threat. At yung pagpapatuloy ng ebidensya is on the basis dun sa tingin nilang pinakamalakas na mga argumento nila or grounds for impeachment. Nakikita natin puro ampaw. So ano pang aasahan natin sa mga susunod na articles of impeachment? Mas lalo magiging ampaw yan. Sa tingin ko nga, hindi na nila itutuloy ang bribery, no? Dahil kapag tinuloy ang bribery, isusupi na talaga yung pinanggalingan ng pera. At alam natin kung sino yon. At pati nga si Madriaga, pinag-iisipan na nila kung itutuloy pa nila kasi anong mahihita nila dito kay Madriaga. Wala silang mahita, lalabas lang talaga na itong si Madriaga na convict na for kidnapping minsan at nakakulong na naman dahil sa 2 counts of kidnapping, na fantastic ang storya niya, na pinagkatiwalaan daw siya ni Tatay Digong, na wala naman siya kahit anong connection kay Tatay Digong, na siya daw ay naging empleyado ng BP Sara, wala naman siya mapakita talaga kahit ebidensya siya naging empleyado. So talagang pati ang prosekusyon, tinitimbang kung sila magtutuloy pa sa mga walang saysay na mga testigo dahil ayaw rin naman nilang tuluyang mapahiya. So sa tingin ko, yung kahihiyan will come in sometime and magiging dahilan para mas mapabilis ang pagtapos itong impeachment nito. Attorney, bale, kasi itong prosecution, sabi nga nila, sobrang nag-uulan nitong mga nakaraan, so ang daming baha. Nagagalit sila kasi ang hina ng nung kanilang argumento, mahina na ngayon kanilang kaso, napopostpone pa nang napopostpone kasi isang araw lang ngayong linggo na to nakapag-impeachment hearing. Sabi nila, dapat daw dagdagan kasi nawawalan daw ng interest yung mga tao. Oo, parang inaamin na nila na nawawalan na ng interest yung mga tao dito sa impeachment dahil nga ang sinisisi nila is dahil yung pagkakaantala. So gusto nila maging 4 na araw yung impeachment proceeding. Pag ganun, wala na magagawa Senado, attorney, no, na trabaho. Well, nakakaya na nga sinasabi nila dahil habang patuloy ang pagbaha sa ating bayan, gumagastos tayo ng 25 billion para dito sa walang katuturang impeachment. No? Sa akin, habang tumatagal itong impeachment, lalo nagiging mas malinaw na ito'y pagwaldas labang sa pera na galing sa kaban ng bayan. So tawag dito, dapat pala magalit sila kay Marcos. Kasi kung yung pagbaha, pagbagyo yung dahilan, ba't nawawalan ng gana yung taong bayan sa impeachment, kasalanan ni Marcos yun, hindi nagpa-schedule yung bagyo sa kanya. Oo. Hindi, nasa ano pala si Sinabi Marcos? naman By the way, nasa ano sinabi pala si naman Marcos? Ano po, nag-a-assess po siya ngayon, attorney. Si Bongbong Marcos nag-a-assess ng mga basu-basura. Yun ang ginagawa niya. Attorney, nagliligpit tapos party ng kanyang misis dahil sa kanyang kaarawan. Siguro, no, marami masyadong kalat doon sa kanilang pulborodic party. No?
Speaking of, attorney. Speaking of, kasi nandoon tayo sa baha, no? So nitong Monday, nag-trending yung napakagandang asawa ng ating presidente. Sabi niya, ito yung eksaktong post niya. Sabi niya, Happy Monday, everyone. Ito yung kasagsagan na tayo binabaha, attorney. Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday sabbatical. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule. Ito yung malupit. No stress. Sabi niya, no stress. Ganda At yun, sabi nga niya, just me and Mother Nature. At may paalala siya. Mayroon siyang paalala sa mga kababayan natin. Yan. Stay safe and stay dry. Ano masasabi mo sa dry na skin niya doon sa kanyang selfie, attorney? Well, actually talaga binatikos ko siya dyan. At talaga hindi ko siya mapatawad na talagang manhid. Manhid sa mga kahirapang nararanasan ng ating mga kababayan. Parang tuwan-tuwa pa siya. Stay safe, stay dry. Alam naman niya lumalangoy na sa baha dahil kinurakot ng asawa niya at ang kanyang mga aliado ang pera para sa flood control. No? So sa akin, dapat naman maging mas sensitibo sa paghihirap ng ating mga kababayan. No? Siyempre, pwede ka magdiwag dahil birthday mo yan, pero wag mo naman at the expense na talagang parang binabaliwala mo yung hinagpis ng taong bayan na dulot na rin hindi ng Mother Nature kung hindi dahil sa korupsyon ng iyong asawa at ng kanyang administrasyon. Ayun, that's the problem, attorney. Kaya nga doon, tiningnan ko talaga yung comment section ng post na yon. Talagang more than 400 reactions. Grabe talaga eh. Nakita ko parang 35K yung as of kanina. Comment. 35,000 na yung comment. Tapos pag tiningnan mo yung comment, attorney, puros talagang galit na galit Wala sa kayo kanya. nakitang Bugbog maganda? na bugbog. Meron, may maganda pero walang muka. Yung, Yung alam mong trolls. yun lang yung nagsasabi na maganda siya, wala pang muka. Oh, Pero totoo naman yung sinabi niya eh. stay dry. Dry na dry. Dry na dry, parang desierto. no? Parang gusto niya siguro mangyari, tumulad kayo sa akin, dry din ako. Ganun. Parang yun nga, paanong stay dry, attorney? Paanong stay Ibang dry? klaseng dryness yan. Kung paanong stay dry kung lagpas tao ang baha ng mga oras na yan? Ang sabi kasi ni yung dito, asawa nga nung kaibigan mo, attorney, sabi nung kaibigan mo na si Claire Castro, hindi naman daw masamang ipagpasalamat sa Panginoon yung another life. Ay, hindi natin alam kung sinong Panginoon ba yan. Si Lucifer ba yan? O si Satanas ba yung Panginoon na yan? Kasi sigurado ako, hindi yan Panginoon sa itaas yung sinasabi nila. Mga kriminal tong mga ito, hindi umano eh. Attorney, ano masasabi mo doon? Sinabi ni Claire Castro. Well, alam mo, nagpapasalamat ako na siya tagapagsalita ng presidente. Kasi kung galit na ang taong bayan kay Marcos dahil siya ay bangag at palpak, lalo pang magagalit dahil kay Claire. So maraming salamat, Claire, at pinadali mo ang trabaho namin. Talagang lalo ng wisit sa boss mo ang taong bayan dahil dinadagdagan mo pa ang kanilang wisit sa presidente mismo. Attorney, no, from the trend na dumadaan sa ilalim ng lupa, hihigupin yung tubig baha. Tapos ngayon, mayroon na naman bago, kuryente. Do you think, yung basura gagawing kuryente pala. Do you think magagawa pa nila yan na hindi nga nila Taon nagawa na lang. noong 4 na taon? Ngayon, 1.5 taon na lang to magagawa pa kaya nila yan? Yan ay patunay na wala silang intention umalis sa 2028. Kasi yung mga proyektong yan, hindi yan matatapos in 1.5 year. Matatapos siguro yan after 10 years, no? So mukhang may plano talaga sila na ulitin ng 20 years ng Marcos Part 2 bilang presidente. Alright, So, so... pa tubig eh. Yung tubig, iipunin. Gagawa daw sila ng maraming mga imbakan dito. Kasi ang alam ko, meron dyan sa BGC. Meron, no? So marami daw mga open fields ngayon. Ito pa, sinabi niya, meron daw mga taga-Amsterdam or Netherlands Naku, na oo. pinapunta sila para sa studies. Kung matatandaan mo, attorney, di ba, kwento yan ni VP Sara, na dun sa Davao, yung kanilang master plan ng flood control, nag-invite sila ng mga engineers from Nanakaw talaga, Netherlands. no? Hindi ba na, kasi nga Netherlands nga, swamp daw yan. So napakaganda ng flood control, kanilang plano dyan, kaya hindi nag-stay ang tubig dyan, attorney. So ngayon, sinasabi nila nag-invite din sila mga taga-Netherlands para yung mga open fields daw dito, yung mga football stadiums, basketball courts, lalagyan daw sa ilalim ng imbakan ng tubig para magamit sa pangangailangan. Well, unang-una, saan siya kukuha ng pera?
napakadami na niyang inutang, no? Pinakamadaming pangutang na ngayon ng Pilipinas. Di ko alam kung paano natin yang babayaran pa, no? At saan natin kukunin din ang pera dahil napakahina na ng ating ekonomiya, no? 2.6% na lang ang linago na ating ekonomiya, samantalang yun na nga, no? Dahil wala tayong sapat na kita, tumataas ang ating pangungutang. So tama na yung mga panaginip na yan. Ang gawin na lang natin kung gusto niya talagang magbigay sa taong bayan, tuluyan na siyang bumitiw sa pwesto na makalagay tayo ng tao na nasa tamang pag-iisip. At yan nga si Inday Sara Duterte. Baka matuwa pa sa kanyang taong bayan. Panaginip ba yan, attorney, o amats? Kasi, hindi ba? Kasi hindi siya natutulog eh. Ang no? ama. Amats, ano? Mukhang Tama. amats, ha? Oo, kasi, alam mo, ganyan yung mga kakilala ko. May mga kakilala ko na, under the influence. Ganyan, kung ano-ano iniisip, eh. Oo, ibang klase yung mga iniisip Oo nga. nila, out of the ordinary, yung mga ano nila. So, itong baha, sabi ni BBM, dati daw, attorney, ang baha, lagpas tao ngayon daw. Hanggang tuhod na lang daw yung baha. O nakita naman natin sa social media, nagkalat talaga yung mga videos na umaragasa yung tubig. May namatay pa nga, attorney, dahil nung inatake siya, walang nakakita sa kanya, lumubog siya sa baha at sinakay siya sa bangka. Nakita ninyo yung lakas ng agos na yan. Yung iba nga, nagtutulungan na lang yung mga tao, sila na yung binubuhat yung mga bata. So itong ganitong ginagawa ni Presidente, matatawag ba natin tong adding insult to injury? Ano na lang yan, resulta ng pagiging bangag. At wala nang ibang explanation dyan. Talaga ano na yan, nag-hallucinate na yan. Hindi na niya alam kung anong realidad dun sa kanyang mundo na binubuo na kung ano man ang kanyang sinisingkot. Attorney, hindi kaya ito yung dahilan kung bakit ayaw ilabas yung medical certificate nito ni medical nito ni medical record nito ni ni Marcos Jr. Kasi parang sobrang nakakahiwaga na tong mga pinagsasabi nito eh. Parang taga-ibang planeta, no? Talaga Pag di niya naman. nakikita yung nangyayari sa Pilipinas, no? Parang kakagising niya lang lagi. Habang tumatanggi siya sa hair follicle test, lalo tuloy na kukumpirma yung alam na ng kanyang kapatid na talagang may bisyo itong presidenteng ito. At dahil sa bisyong to, iba na talagang pananaw niya sa realidad. May sarili na siyang mundo. Eto nga, attorney, no? At nang napapansin natin, ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga existing na ay kinokompetensya niya. Tapos yung mga project na tapos na, yun naman parang kinikredit grab niya. Ano masasabi niyo doon sa inangkin na naman niya yung People's Bill dyan sa Davao na nagsalita na nga yung si Councilor Tech Ocampo na project talaga yon ni BP Inday Sara. So now, ano po ang masasabi nyo doon sa mga sinasabi pa rin ni Claire Castro na pinaninindigan talaga na proyekto daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, kung marami silang proyekto, di yun ang kanilang ilantad sa taong bayan. Pero habang proyekto sa Davao ang kanilang aangkinin, pwede ba? Paano naman magiging proyekto mo yan in the first place doon yan sa teritoryo ng mga Duterte, no? Siguro kung mag-aangkin siya ng proyekto, wag naman doon sa Davao, no? Pero yan ang katunayan talaga na wala siya mapagyayabang ngayon. Dahil bagamat ang panahon ni Digong, ang kanyang centerpiece ay build, ngayon wala siyang mapakita kahit ano dahil ang karamihan ng pondo na punta sa flood control, alam natin, linamon lang yan ng mga buwaya na kaalyado ni Presidente kasama na mismo ang Presidente dyan. Dagdagan ko yung kwento tungkol dyan. Kasi nung weekend, kasama namin si Mayor. Natanong ko yan sa kanya. Sabi ko, Mayor, anong masasabi mo na kinukuha yung proyekto na yun? Alam mo ba si Basti natawa lang? Parang wala siyang pake. Diyos kanila na. Pero tinanong ko siya, pero Mayor, meron lumabas na picture na inaugurate mo yung proyekto na yon. Alam mo sabi niya, alam niyo sa totoo lang, hindi ko nga matandaan na ginawa ko yun . Hindi daw niya matandaan na ginawa niya yun. Naka-face mask Hindi pa yung siya sa nun sobrang dami nang nagawa. Kasi parang hindi nila inaangkin yung proyekto . Kasi para naman sa tao yun . Hindi mo naman dapat ipagmalaki yun. Dapat yung tao ang magsasabi na salamat kasi ginawa mo to para sa amin . Kasi si Pangulong Duterte, ganyan, pag tinanong mo siya, Pangulong Duterte, marami ka bang nagawa para sa Pilipinas? Ibabalik niya sa'yo . Self-serving kasi pag sinabi mo, akin to. Trabahador ako. Yung mga Ng gobyerno. Duterte, ganun sila. Sabi nga niya, hindi ko na matandaan na ginawa ko. Nakita ko lang sa post na
Nag-inaugurate pala ako dito. Pero 2021 yun, vice mayor pa siya. So paano nilang sasabihin na kanila? So yun ang kaibahan, Attorney Harry, no? Nung mga Duterte versus itong mga credit grabber na mga Marcos, ano? Tama ka. Alam mo, si dating Presidente Duterte, baduy na baduy siya dyan sa this is a project of President Duterte. Pinagbawalan niya yan kasi nababaduyan siya. At ang kanyang dahilan, lahat ng proyekto na meron ng gobyerno, yan ay proyekto ng taong bayang Pilipino at hindi ng politiko. Kaya nga, attorney, parang lumalabas, parang sabog ito si Bongbong dahil isipin mo, gagawa ka ng proyekto sa Davao. Pero doon sa bulwarte mo, walang nangyayari. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Meron. Bakit Davao? Meron. Meron pala eh. Meron, maraming tulay. Tulay. Bawal dumaan. Bakit? Bakit? Malalaklag ka. Putol eh. Poste Putol. lang eh. Oo, poste lang. So, ang dami mong gagawin, puro sa Davao. Ang Ito nga, bihira. no, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung existing ng mga project, parang kinakapikat nila. Like itong mga bus. Kasi nagsimula yung bus, alam natin yan, ng pandemic period, yung carousel. Tapos, inadapt yan sa Davao City. Sumunod, si BP Sara nung nanalo. Then, noong gumawa na rin si BP Sara ng libreng sakay, April, if I'm not mistaken, April of 2025, tsaka lang naman nagsimula yung sa DOTR ng gobyerno. So, yun lang napapansin natin. Kayo po ba? Ganon din po ba napapansin nyo, attorney? Parang kinukompetensya ang Davao and at the same time, pag magandang proyekto is gusto nilang angkinin. Oo. Alam mo, ako siguro mapapatawad ko ang pagiging epal kung meron talaga siyang proyekto. Pero yung ginagawa niya pag-angkin sa hindi naman niya proyekto, yan ay talagang hindi na, kumbaga, hindi na mapapatawad eh. Kasi unang-una, yung panahon ng tatay niya, at least kahit paano, miski kurakot yung tatay niya, may mga proyektong napakita, no? Pero siya, kurakot, wala pang napapakitang proyekto, no? So kahit paano sana, kung hindi nila ma-moderate ang kanilang greed, sana, yung pagnanakawan na lang nila, nakawin nila sa mga tunay na proyekto, no? Ngayon, mukhang lahat ghost projects dahil ang kanyang tinuturong mga achievements ay achievement ng ibang mga tao. Kahit nga yung ayuda eh. Di ba yung ayuda nag-umpisa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Para yan dun sa mga naapektuhan, di ba, ng pandemic. Ngayon, ginagamit nila yung ayuda para Pag-election. pang vote buying. Na yung vote buying nila. Tapos nandun nakapaskil yung mga mukha May nila. mukha, may pangalan. Delikado, may pera. attorney, no? Delikado yung sobrang busy ng mga mamamayan. Delikado yung 2027 budget. Kasi yan na yung huling budget na pwede nilang kangkungin eh. Kasi mag-e-election na. So ito bang mga nangyayari na to sa tingin mo, attorney? Isa yan sa mga smoke screen nila para hindi mapansin yung mga ipapasok nilang korupsyon dyan sa 2027 budget. Obvious na bagamat marami pang mga hindi nasasagot ng Kongreso, gaya ng sa nanggaling yung mga dinagdag na pondo for unprogrammed funds na hanggang ngayon na hindi nila nababigyan ng kasagutan sa kataas-taasang hukuman. Heto na naman ang pinakamataas na budget sa ating kasaysayan, 7 billion na. Abay, sinasabi nila na 107 billion lang daw ang flood control dyan. Hindi totoo yan. Dahil nakapasok ang flood control doon din sa budget ng PMO, ng DPWH, sa regional office, sa national office, at sa mga district offices. Dahil magtataka kung mahigit 1 trillion nga ang nakalaan para dyan sa mga flood control na yan na ikinalat sa buong budget. At huwag natin kakalimutan ang confidential fund ng Presidente, abay na doble pa ngayong taon nito, 10 billion sa panahon ng eleksyon. Samantalang hinahabol si Inday Sara Duterte para sa 125 million na nanggaling din sa Office of the President, ngayon 10 billion ang hinihinging confidential fund. So malinaw sa akin talaga, lalapay na naman nila ang budget sa panahon na hindi pa nila nasasagot ang Korte Suprema sa mga bagay-bagay, lalo na may kinalaman sa unprogrammed funds. Wala na talaga silang kahihiyan.